Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa videong ito ay atin namang pag-uusapan itong Team Alas. Kasi parang overload na tayo dito sa ating mga pinag-uusapan recently itong mga updates dito sa PVL or Philippine Volleyball League. No, ngayon naman is balik tayo dito sa Team Alas or itong ating national team kasi parte na po ng ating YouTube channel yung pagbibigay natin ng update dito sa ating national team kasi meron pong tune-up games itong Team Alas kapon kontra ito sa Hisamitsu Springs, and at the same time yung offer ni Coach De Brito na gusto nang i-acquire itong si Alyssa Valdez para dito sa ating national na kupunan. Okay, bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest volleyball issue. So mga kapolitika is magbibigay po tayo ng update dito sa ating national team, itong Team Alas sa women's. Kasi kahapon yung men's and women's natin is naglaro kontra dito sa mga Japanese teams which is natalo po. Okay, so magbibigay tayo ng ating personal na opinion bakit natalo yung ating national team. So dito sa ating women's team mga kapolitika is natambakan po yung ating women's team ng Saga, itong Japanese team. Actually hindi ko na nga pinanood yung laro kasi expected ko na at alam ko na yung mangyayari itong laro ng Team Alas kontra dito sa Saga. So basically ano ba yung ramdam na ramdam talaga ng ating national team yung absence nila Gia de Guzman, nila Angel Canino at ni Gemma Galanza. So ito talaga yung pinaka main reason bakit natambakan. Kasi kung matalo man yung ating national team, at least makikita natin na lumaban kumbaga or merong intense doon sa laro at the same time yung binigyan natin na magandang laban itong Japanese team. Okay, but nakikita natin dito na talagang hirap. Okay, at talagang pinadapa ng Japanese team itong ating national team. So aside dito sa mga absence ng mga key players ng ating kupunan ay ramdam rin natin yung mahina sa depensa itong ating national team at the same time yung bilis. Okay, so ito talaga yung pinaka main reason bakit natalo itong national team. Actually base nga doon sa interview ni Coach De Brito, ang pagkukulang daw talaga dito ng Team Alas ay yung fast pacing or yung bilis ng mga players at gumalaw kasi hindi lang aside sa dapat mautak ka maglaro, dapat andun din yung bilis. Okay, para malito yung kalaban. So ganun po yun mga kapolitika. So dito is talagang natalo at yung naging score kahapon is 19-25, 16-25, 16-25. So talagang kinawawa yung ating national team mga kapolitika. But on the other hand, kasi ito lang naman ay training lang naman ito, tune-up games lang po. Wala po itong impact dito sa ating national team bagkos ito pa ay maging challenge. Kasi aside from that is baguhan rin yung ating setter na si Mars Alba. So kumbaga is nasa adjustment period pa rin sila. Okay, so hindi naman basta-basta na ganun is makuha kagad yung laro ng lahat ng players. So it will undergo a certain process kumbaga, okay? So dito naman tayo mga kapolitika sa magiging laro ni Alyssa Valdez kasi meron namang offer itong si Coach De Brito dito kay Alyssa Valdez at ang sabi doon sa interview ay gustong i-acquire itong si Alyssa Valdez para dito sa ating national team. And tayo naman is hindi naman tayo against dito sa mga mga pag-acquire ni Coach De Brito sa mga players sa Creamline Cold Smasher. Actually, and in fact, napag-usapan na nga natin itong mga nakaraang videos natin itong mga nakaraang buwan na gusto natin na sumali rin itong si Alyssa Valdez, sila Gemma Galanza at sila Tots Carlos dito sa sa Team Alas kasi nga para ma-activate yung connection nila with Gia de Guzman. Kasi nga sila naman yung magkakasama doon sa kanilang team, sa kanilang club team dito sa Creamline Cold Smasher. So proven and tested na po yung kailang samahan, and how much more ngayon na nahasa na itong si Gia de Guzman dito sa Japan. So ito po ay napakalaking contribution dito sa ating national team just in case mag-yes itong si Alyssa Valdez dito sa offer ni Coach De Brito. But I doubt na
papayag itong si Alyssa Valdez kasi hindi pa nga siya totally healed, and in fact hindi siya nakapaglaro doon sa kanyang club team, at may mga balibalita na mag-retire na itong si Alyssa Valdez. But ang sinabi niya naman is bago siya mag-retire is gusto niya kumbaga gusto niya end with a bang dito sa kanyang career sa volleyball. So dito mga kapolitika is itong si Alyssa Valdez ay sa tingin naman natin is baka mapag-isip-isipan niya na sumali dito sa ating national team. Okay kasi ngayon is parang nagpapasaklolo na itong si Coach De Brito. Siguro napag-isip-isipan ni Coach De Brito na kulang yung kanyang team kasi nga si Angel Canino is hindi naman hindi naman full committed dito sa national team kasi nga meron siyang mga duties dito sa Lasal, at the same time itong si Gia de Guzman is andun din sa Japan. So merong someone na veterano na kung saan is dapat sumali dito sa ating national team, which is itong si Alyssa Valdez kasi nga na-mention natin doon sa ating mga previous na talakayan na itong si Alyssa Valdez is magaling ito sa leadership. Okay, magaling siya sa leadership at yung pag-motivate ng mga players. Kasi merong mga nagsasabi mga kapolitika, yung mga against dito kay De Brito, especially yung kanyang mga basher, na baka naman is plano na naman ito para pilayan itong Creamline. Okay, at kukunin lang din tapos ibangko katulad dito kay Gemma Galanza, which is yung kay Gemma Galanza kasi strategy yun ng coach na kung saan is parang reserve para dito sa mga kalaban nila ng mga team sa leg 2 doon sa sa game nila nung mga nakaraang mga buwan. So strategy po yun mga kapolitika. So minsan is hindi natin naiintindihan yung mga strategy at mga plano ng mga coach. So kumbaga is mag-trust lang tayo sa process. Okay, and sa tingin ko naman pag andun naman si Alyssa Valdez sa national team is hindi naman siya ibabangko ni Coach De Brito. Okay, kasi ito naman ay fair play naman yung mga naging laro. So kumbaga kung isang player is hindi nag-work doon sa loob ng court at hindi naman siya nagko-convert ng points, obviously is papalitan talaga ng coach yun ng ibang mga players. So hindi naman pwedeng kahit off yung laro mo is ibabad ka sa loob. Okay, so meron namang kapalitan yan. And ngayon kasi kinukumpara rin yung ating national team, yung Team Alas dito sa Creamline. So ang sinasabi nila is itong Creamline daw is parang mas magaling pa daw dito sa Team Alas. Okay, kasi itong Team Creamline is nakalaban nila yung Japanese team dati na Kurashiki. Okay, at the same time itong Team Alas nakalaban nila itong Japanese team na Hisamitsu ngayon. So kasi kinukumpara na baka mas magaling pa daw itong Team Creamline. So gusto ko lang din na bigyan ito ng linaw na ito pong nakalaban ng Creamline na Kurashiki is Division 3 po yan dati. So kasi nanalo itong Kurashiki but 5 set po yung naging laro nila kahapon. At the same time dalawa lang po yung naging lamang ng Kurashiki doon sa championship nila. Okay, last year, which is 13-15 po yung naging score sa 5 sets. So 13 yung Creamline, then 15 yung Kurashiki. So ang kasi dito, ang catch dito is itong Kurashiki nasa Division 3 sila. So kumbaga is sila yung sila yung nasa bottom na league doon sa Japan. So itong Division 1 kasi, itong nakalaban ng Team Alas is nasa Division 1. Kumbaga doon na kinukuha yung mga players na naglalaro internationally. So itong sa VNL, itong sa Olympics, itong sa World Championship. So doon kinukuha yan sa Division 1. So kumbaga sila yung mga Class A na mga teams. So kung ikukumpara mo dito sa Kurashiki na Team C yung kanilang class, so ibang-iba po talaga ang level ng paglalaro. So hindi natin maikukumpara mga kapolitika kasi liban na lang kung magkakaroon nga ng match itong Hisamitsu kontra dito sa Creamline Coast Smasher kasi malakas po talaga ito. Yung ibang mga players sila po doon is naglaro dito sa Olympics at sa VNL. So kumbaga is nasa ibang level itong Team Saga. So hindi natin masasabi yun mga kapolitika. But other than that is ito po yung ating update dito sa ating national team. So ang tanong na iwan natin dito sa ating video ay payag ba kayo or agree ba kayo na sumali pa itong si Alyssa Valdez dito sa ating national team para magamit pa bago siya mag-retire mga kapolitika. So mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at pag-subscribe muna kayo para updated kayo dito sa ating mga latest volleyball issue.